mag-day off. Kasi daw, pag nag-day off, mamamatay yung mga manok. Ganito po, yung 5 po diyang Bisaya, mangmang. Hindi ko gusto ang salitang mangmang. Nanlalait ka eh! Pasensya na po. Sir Ryan po kasi nagbigay ng assistance letter sa amin. Sir, hindi po Kasi namin yung kilala, sir. Sir, consultant po sandali. namin. Ang taxi operator po, sir, hindi po yung mga pasahero. Hindi po sir, kasama na po yung pasero. Ay, teka muna, sir. Teka muna. Ito, importante. Kausapin nyo to, hindi nyo pwedeng i-package eh. Pumili ako ba? Pilipinas, magandang umaga po sa inyo lahat. Eto na ho, umpisa na ho ang imbestigahan. Matapos pang sumbungan, aayusin, bibigyan po ng solusyon at aksyon. Kami po ay natatagpuan ho sa 102 Timog Avenue in Ritual Center, Quezon City. Imbestigahan, sumbungan ay umpisa na. Ngayon, sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, #ipabitag mo. 3 guro nilinlang ng kapwa guro ginawang garantor sa sarili niyang utang. Sikat na fitness gym sa Parañaque, di raw nagbabayad ng government mandatories, kaya empleyadong may ovarian cyst di nakakuha ng benefits. Perang panghulog sa SSS ng construction worker, itinakbo raw ng amo. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Isang construction worker inabunuhan ang perang panghulog sa kanyang SSS dahil hindi nagbabayad ang kanyang employer. May problema na rito ha. Ang siste, itinakbo raw ng may-ari ng kumpanya ang perang inutang niya para sa kanyang SSS remittance. Pati ba naman ito tinalo pa? Saan kaya kumuha ng tibay ng sikmura at Naku, Marios, laman loob ang employer na to? Pero magandang imbestigahan po natin buong detalye ng sumbong, panoorin. Noong January 18 po, itong taon lang, nagbigay po ako ng 40,000 kay Engineer Michael Abarquez na akala ko nung kami nag-usap ay okay naman na ayusin yung SSS ko. Pero ang nangyari, parang nabaliwala na hanggang ngayon. Mula nung May 26, umalis na lang ako kusa sa kanya dahil sa sinabi niya sa akin na wala na akong pakialam sa'yo. So parang masakit sa kalooban na nangyari na hindi nasa huli pala ay iiwanan din ako. Akala ko itutulungan niya ako hanggang sa maayos yung SSS contribution. Yung pala'y nabaliwala na lahat hanggang ngayon po. Pag ganitong sitwasyon, parang wala kang pinag-aralan, wala kang nalapitan, kaya mabuti na lang may bitag. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Kasama natin sa studio si Relly Dugayo. Relly, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po. Okay. Medyo ako'y hindi mapakali kung sinabi mo. Itinakbo yung pera mo. Ano nangyari? Ikaw ang nagbabayad ng inyong mandatory SSS, PhilHealth, Pag-ibig? Opo, ganito po yan kasi, Okay. Sir Ben. Dahil sa ako excited na makapunta ng ibang bansa, na nagsalita ako doon sa kay Engineer Abarquez na ako kung pwede sagutin ko na lang yung kasi parang matagal, pabilisan kasi yung apply na yun. So gusto ko sana mahulugan yung SSS. Okay. Ang nangyari nung January 18,
ibinigay ko sa kanya yung 40,000 na ipinangutang ko doon sa kaanak pa ng misis ko. Para lang sana'y naakala ko mahulugan niya. Naihulog niya kumbaga para ako'y ayos na sana ang aking kwan sa papuntang abroad. Kaso hindi ganun ang nangyari. Parang ang nangyari nung last namin parang inaway pa ako, tinaasan pa ako ng boses. Hindi ko nga maintindihan kung yung kanilang yung MJE na yan kung talagang nag-update sila doon sa SSS. So ako'y lumapit din sa bitag para ako maintindihan ko naman kung ano. Kasi hanggang ngayon, nung last na kami na 26 nag-usap, hanggang ngayon, wala na. Pag kami ni-message siya, wala. Tapos pag tinatawagan, nagagalit. Tapos nagpunta din ako ng SSS sa Batangas City. Parang sila'y pakiramdam ko, magkakakutsaba sila dahil nga pag ako'y nagsalita tungkol sa aking SSS contribution, parang iba ang sagot nila, yung parang nagtuturuan lang lagi. So parang hindi ko na alam kung saan ako lalapit. Alright, sige. Dito ka na sa amin, ano? Opo. Medyo mag-iimbestiga na ako. Okay, nasumbong mo na. Opo. Babalikan kita rito. Sundan mo lang ako, para sa akin tanong. Para dito sa aking mga tatanungin, ito yung hakbang ko. Sadya mong hinulugan yung SS mo para ito'y makapag-abroad ka. Opo. Ikaw na mismong nagbigay ng pera para mahulugan nila Opo. yung SS mo. Ipinangutang mo yung perang pinanghulog mo sa SS mo, binigay mo sa kanila. Opo. Ba't mo ginawa yun? Dahil Ako po ay nangarap na mag-abroad. mag-abroad Okay, dahil nandun na ako. Opo. Bakit mo ginawa to? Requirements ba na kapag hindi mo nahulugan yung SS mo, hindi ka makakaalis? Required talaga po sa agency, lalo na sa New Zealand. Kasi po, halimbawa po nag-submit ako sa kanila ng COA, Certificate of Employment, na as in halimbawa MJE Builders po. So kailangan ang naka-reflect doon sa SSS ang contribution ay MJE Builders din sana po. Okay. So Ayaw mo lumabas na self-employed ka? pag self-employed po ang sinasabi nila, parang hindi ka nagtrabaho doon sa MJE Builders sa company na. Nakuha ko na. Opo. Kaya ako nagtatanong, huwag ka na magpaliwanag. Nag-iimbestiga na ako. Opo. Kasi yung action ko papunta roon. Lumalabas, balikan po natin itong sinasabi mo rito. Papunta ka ng New Zealand at para magtrabaho, isa sa mga requirement ay kinakailangan makumpleto mo yung hulog ng SSS sa mga nagdaang taon. Opo. Para wala nang maraming sabi, nangutang ka, iinabot mo sa employer mo. Opo. Yung employer mo, tinanggap yung perang pinangutang mo para ibayad sa SS mo. Tinanggap po. At nangutang ka ng 40,000 sa mga kamag-anak mo para mabayaran lamang yung SSS contribution mo 2019 hanggang 2023. Opo. So lahat yun ay 40,000. Opo, yun ang bali. Sinabi ng SSS. Opo, parang total ng Okay, ano po. yes. Tinanggap ng employer mo, tapos yung employer mo dapat i-remit sa SSS. Opo. Kung tinanggap nila yon, para sa iyo yon, para ibayad nila. Opo. Ngayon, ang problema, hindi hinulog, hindi binigay yung perang pinangutang mo na ibinigay mo sa employer mo, na dapat yung employer mo ibinigay sa SSS para makaalis ka bilang requirements yun. Opo. Okay. Pero yung pera nangamba na parang ngayon hindi ka makapagtrabaho dahil lumalabas hindi nahulog yung 40,000. Sana punta rin yung 40,000. Hindi ko po alam kasi Ayun ang dahilan kung bakit ka nandito. nag-check po ako sa Hindi, yun ang dahilan kung bakit ka na Opo, nandito. yun ang Narinig dahilan ko na po. yung sumbong mo. Imbestigahan ko lang. Sa linya ng telepono, si Attorney Renato Jacinto Cuisia, VP for Legal Services sa SSS. Attorney Cuisia, magandang umaga po sa iyo, sir. Ay, magandang umaga po, Mr. Tulfo, at sa ating mga nanonood. Lalo-lalo na po yung si Mr. Daguya, yung ating pong complainant. Yes, sir. Sir, kaya maraming salamat sa pagtanggap po ng tawag namin, sir. Live po tayo ngayon sa IBC TV 13, ganoon din po sa CLTV 36, sir.
Ako'y naawa po dito sa isang empleyadong si Rene Daguya, ay pupunta siya ng New Zealand. Ang ginawa niya para ito naman, ay requirements daw po kasi na bago siya makapunta sa abroad sa kanyang agency, ay tuloy-tuloy ang bayad ng kanyang SSS at ayaw niya maging self-employed kaya inabot niya doon sa kanyang pinagtatrabahuan, yung builders, para man iabot, ibayad na lang para makaalis siya. Subalit tinanggap naman daw po yung perang 40,000 for the years ng 2019. Pakibigay nga sa akin yung detalye nito, pakibaba. Ito, babasahin ko, sir, ano? Lumalabas, inabunuhan niya po. Ito ho'y para doon sa kanyang SSS from 2019 to 2023. Hindi po hinulog yung kanyang ibinigay sa amo para ibigay sa SSS. Lumalabas, wala po siyang bayad sa SSS. Kaya tumakbo po sa amin at humihingi po ng tulong sa inyo. Nire-report niya po yung amo niya dahil hindi po binabayad yung mandatory. Isa po rito yung SSS. Ano pong magagawa natin dito, attorney? Ay, opo. Unang-una po, gusto po namin paabot ang aming simpatya sa kay Mr. Dugayo. Dugayo. Eli, no? Eli. Eli, oh. Oo, malungkot yung nangyari. Ngayon, doon po sa sitwasyon niya, unang-una po, ayon po sa aming pagsusuri doon sa lugar nila, may reklamo nga po siyang na inabla sa aming branch office sa Batangas, no? So immediately po, pinaimbestigahan po namin to. Unang-una po, yung employer niya hindi rehistrado sa amin. Lumalabas po sa amin palaan, hindi po nakarehistro. So, may violation na po kagad yun, no? Yung non-registration nila. Kasi sa ating pong batas, dapat po from the start, no? May compulsory coverage po yan, no? Sa employer, na dapat i-cover nila yung kumpanya nila. Okay. Tapos, i-report yung mga empleyado nila, hindi lang po si Mang Rely, at i-deduct at i-remit yung kaukulang employee share at saka yung corresponding employer share niya to the SSS. At kung hindi po ito na ihulog within the month of employment, meron na pong 2% penalty na yan for delayed payment. Okay. Sir, So, that's number 1 po, no? okay, yes. So, number 2 po, doon sa investigation namin, lumalabas na si Mang Rely, nagpa-register as self-employed, Yes. as a carpenter, Yes. which should not really be. Kasi on active employment po siya, ito po ay legal obligation ng kanyang employer na dapat sila ang naghuhulog at hindi po siya dapat nag-register na self-employed. So, mali po ito. Kailangan pong baguhin itong ng ginawa niya na nagpa-register siya na self-employed. Kasi hindi naman po siya self-employed. Yes, sir. Well, sir, ganito po. Nagbayad po siya ng 1 month as self-employed, 900 plus, when supposedly, dapat nag-deduct bukod doon sa nag-register yung employer for coverage sa amin, dinidakan po siya ng corresponding employee share. Ang sabi po niya, ang sweldo daw po niya is 600 per day. Yes, sir. Kung 600 per day po yan, doon sa range yung compensation, sa range ng doon sa amin pong scheduled contribution, dapat ipinaghuhulog siya ng employer niya ng 1,295 pesos at siya naman po ay dididakan ng 585 pesos. So, for a total of 1,830 ang dapat nire-remit sa kanya buwan-buwan sa SSS. Kaya lang po ito ay nakabase sa aming schedule of contribution na itong 2023. Kasi po, magmula nung 2019, medyo mababa lang po. Iba po yung schedule of contribution. So, doon po natin i-base. Okay. So, in the meantime kasi, nag-increase na po kami ng mga contribution rate. Yes, sir.
Sir, ganito Opo. lang sir, if I may have to cut, I'm sorry to cut you off. Nakita ko po yung willingness nitong pobreng si Relly, even to the extent nangutang po siya sa kanyang mga kamag-anak, na bayaran po at inabot sa kanyang employer yung 40,000 pesos na ipinangutang. Dito po ako galit, sir. I mean, I know for a fact na nilabag na po nila in violation for non-registration na not deducting remittance sa SSS. Mali po yung kalang sistema. Pero ito na po mismo si Relly, minasakit po rito, yung binigay niya na 40,000 in order for the employer to pay from 2019 to 2023, that willingness to settle from his point, so makaalis siya, kinuha po yung pera, hindi po binayad pag nanakaw na po ito Tama po kayo. Ngayon, sir, ang sa akin, alam ko naman, sir, yung ginagawang kasalanan po rito, doble, Ito po, sabihin na po natin, theft Theft on the part of the employer, doon po sa employee. Pangalawa, sir, alam naman natin may Republic Act po ang SSS, non-remittance or violation. Alam naman po natin, sir, yung karampatang parusa dyan, pag hindi mo ginawa yung dapat mong gawin, 6 months naman ang imprisonment yan, sir. Hindi ba tama, sir? 6 years po. 6 years, 6 years. Yes, sir. Yes. Question mayor po yun. Yes. Without the benefit of probation. So Yes. may kulong po ang Yes. paglabag sa aming batas. Yes, sir. Sa atin, sir, Ngayon po, nakalulungkot nga po at dahil lang sa kagustuhan ni Mang Relly na lumabas na meron siyang employment experience o background dito sa atin kung saan siya ay dapat na ipaghulog ng SSS, nagkusa na siya na sagutin. ano pong magagawa natin, sir? Parusahan po natin, sampahan natin kaso para masampulan ng mga ganito klaseng employer. I think, sir, it's about what we can do, Yes. not what we know. We Yes. need action po rito, sir, masampulan. So Di ba po, right sir? now po, inutusan ko na po ang Luzon South 2 Operations Legal Department kung saan po ay may jurisdiction dito na nag-case build-up na po sila at kakasuhan na po natin yung employer for non-registration and non-remittance. Okay. Bukod po dito, gusto ko po sanang advisean si Mang Relly. Mang Relly, yung 40,000 na binigay nyo, hindi po namin alam yon, hindi po umabot sa SSS yon, although ganun po ang naging agreement nyo o kasunduan nyo with the employer. But of course, pwede nyo pa rin po siyang i-complain sa piskalya or istapa. Kasi meron na pong istapa dito na nangyari kasi binigay niya yung pera voluntarily for a specific purpose. And that is to take the place. So, okay. Sir, kailan po natin masampa ng kaso tayo sa employer, sir? Kasi po, we want to come up with an airtight case, no? Alright. The airtight, sir, ganito, sir, You see na talagang hindi po sila, may nilabag na po sila, non-registration, the violation within SSS. Hindi po nilang ginawa yung pagdideduct at pagre-remit, yung share nila, at pagkatapos mali-mali pa yung ginagawa nila. There's another case on the part na tinanggap po nila. They're cheating. They're not only cheating, they're lying, they're cheating, they're stealing money from this particular employee. So, sir, siguro, tulungan na lang po natin, sir, para kumbaga, siguro, sir, magpadala na po kayo ng letter or anything for that matter to let them explain. Total, meron pong nagre-reklamo po rito, sir. Mas maganda po, sir, actionan po natin, Meron na po tayong ginawa aside from redirecting it to SSS Lipa who has jurisdiction over it. There is now an ongoing investigation. Okay. Not only to Mang Relly, for that purpose yung iba na rin po, idadamay na rin po namin yung mga ibang empleyado na kasama po ni Mang Relly. Sir, ano pong inyong mensahe dito po sa kumpanya? Mas maganda po, kayo na po mismo bilang the VP for Operation Legal Services. What message will you?
nananawagan po kami sa MGA Builders na nag-ooperate sa pangalang MGA Builders Design and Construction. Michael G. Abarquez Builders, no? Una po, hindi po kayo nakapatala sa amin. Mali na po yan kasi legal obligation nyo po yan, just like Pag-ibig and PhilHealth and other statutory legal obligations on the part ng mga employer, namumuhunang kapitalista. Kawawa naman po ang ating mga empleyado, wala silang social security protection. So, pangalawa po, hindi nyo po inireport, ipinagulo at niremit yung contribution na patungkol kay Mang Heli at kung ilan pang mga empleyadong meron kayo dyan. So, naintindihan po namin na kasi hindi pa rin pa yata sila nakaparehistro, wala pa silang mga permit. So, they are operating illegally. And if I may repeat that, they are operating their business illegally. Wala silang business permit sa LGU. Wala silang, hindi sila nakarehistrado sa SSS. And in all indication, hindi rin sila tumutupad sa ibang statutory obligations nila under the law. Okay. So, and that's one. And secondly, nakikiusap po kami, yung 40,000 na yan, you are holding that in trust for Mr. Daguyo. Alright. So, hindi po dapat natiin nyo yan. Isoli nyo po yan kagad. Otherwise, meron po kayong pananagutan sa batas. Okay. Oh? So, malugod po nating inaanyayahan si Mr. Heli na ituloy po yung kanyang reklamo kasi kakailanganin po namin. Yes, sir. Ganito na po ang gagawin namin, sir. Kikilos na po kami, tutulong na po kami, sir. Kami po nagpapasalamat po sa inyong pagtanggap ng tawag po namin, sir. Opo. Okay, maraming salamat po, attorney. Maraming salamat din po sa pagkakataon na ibinigay nyo at kami po ay patuloy namin imo-monitor at susubaybayan itong reklamo ni Mr. Heli. Okay, mabuhay po kayo, attorney. Okay, ganito Salamat lang, po, Mr. Tulfo. Tawagan tong si Engineer Michael Barquez. Para makita natin to. Dito ako ngayon si Sentro. Okay, dinadial. Parinig nga ng dial na to si Engineer Barquez. May picture ba tayo nito? Gusto mo samahan ka namin papunta rito? Sige, tingnan muna natin. Sa parting to. Tinanggap pa. Okay, connecting. Putok sa buho to, isa pa rin to. Busy O pakidial ulit, baka medyo lang, kabababa niya lang. Dahil kinakabahan na siya, nangangatog na ang kanyang tuhod at medyo nagkakalansingan yung kanyang yung nagkakalansingan yung mga kampana sa baba ng zipper. Ayan. Hello. Engineer, magandang umaga, Engineer. Good morning. Ay, magandang umaga po. Yes po. Engineer Michael Abarquez, si Ben Tulfo, live po tayo sa IBC TV 13 at CLTV 36. Yes po. Yes. Engineer. Po. Yes po. Okay, sa Engineer, ako quickly lang, Yes po. Kilala niyo po itong isang empleyado ninyo na karpentero siguro o sa construction, si Relly Dugayo? Yes po. Kilala ko po siya. Okay. At ayun nga po mayroong mga favor na Favor? Yung mga pinagpag-uusap po kami. Alright, Meron po, favor. kilala ko po siya. Sige, isa pa sa mga favor niya, sir, ay nag-abot po siya ng 40,000 sa inyo para makaalis kasi aalis po siya ng New Zealand and he decided to voluntarily, willfully, deliberately, intentionally, bayaran na lang po yung 2019 hanggang 2023, yung 40,000 para doon sa kanyang SSS kasi hindi po siya makaalis hanggat hindi po nakita. Nagbabayad po siya as employee for an employer para lang makaalis po siya. Ano po nangyari, sir? Hindi daw ata na-remit sa SSS. Ganito po yun. Ganito po yung istorya niyan. Yan po, sir, ay bali po, yan po kasi sa lugar po ng Panawan, may ginagawa po ako dyan. Okay. Yan po ay napadaan, kasi napadaan po yan. At yan po ay Dumaan lang? Sabi, sir, napadaan po yan doon sa site. So, nung dumaan po siya, sir, nakapagtrabaho siya?
Hindi po, dumaan po siya. Oh, nung dumaan siya, Tapos sir, nag-apply sa akin. tinanggap niyo sa trabaho. Tinanggap, sabi ko, Ayun, nag-apply okay. po So sa akin. therefore, nagtrabaho Okay. po siya sa inyo, sir. Okay po. Okay, nang Nagtrabaho dumaan po siya, sa akin. tinanggap niyo siya sa trabaho, therefore nagtrabaho siya sa inyo, sir. Tama? Yes po, yes po. Okay, kaya pinaiksihan ko na lang po, sir, kasi nauna sa inyo yung SSS Legal, ang haba-haba ng explanation. Ang kalang explanation, sir, sa SSS, gusto ko lang sabihin, nilabag niyo raw po yung sinasabing non-registration violation sa SSS, yung you did not deduct remits sa SSS and other employees, and then nanawag na rin po sila, magsasampa raw po ng kasong SSS sa inyo, and they're now trying to tell you, yung Republic Act 11-19-9, this is 6 years imprisonment and ongoing investigation sa Lipa SSS. Isasama pang ibang mga empleyado ng inyong construction, and then you're operating illegally as per ito ho yung legal ng SSS. No business permit, not registered sa mga government mandatories. Therefore, you not only violated SSS, pati Pag-ibig, tsaka PhilHealth, which is, again, 6 years, 18 years. May delikado po to, sir. Wala pong ano to. 6 years po Hindi, sir. to. Bali po, boss. 6 times 3 is 18 years imprisonment. Sabay-sabay po yan, sir. Yan po eh, may ginawa na po kaming... Okay, kung may ginawa po kayo, sir, ito pong aking gawin para conciliatory move na lang to, para medyo maayos na lang po natin, sir. Kasi Yes kami, po. tatayo po kami dito po sa kay Pobre. What you gonna do, yung binayad niyo po na 40,000 para ayusin po, ibayad niyo na po sa SSS kasi magiging staffa po yan. Sabi po ng ng SSS Legal at saka yung legal po namin, habang nakikinig po ngayon ng CIDG. So, ito pong parting to, sir, habang nakikinig po yung ating mga PNP at NBI, sa ganitong klaseng mga kaso, sir, if I were you, settle it, ayusin mo, bayaran mo sa uli mo, nang sa ganon, walang sakit sa ulo. Okay ba sa'yo, engineer? Ay, sadya na po, gano'n naman po talaga ang proseso. Nag-uusap na po kami ng SS, may proseso na pong binigay ang SS. Well, Lahat sir, po, ang proseso po, binigay na. ganito muna. Ano pong nangyari doon sa 40 mil na ibinayad po sa inyo? Nakapending po yun, nakapending Bakit yun po sa nakapending? opisina. Ibinigay po sa inyo para sa kanya po yun. Kung sakaling hindi nyo po nabayad, bigay nyo sa kanya, kami na po magbabayad sa SSS. Kung gusto Yes mo, po, sir, yes ako po. na po magbayad Kasi ng 40,000, may utang ka sa akin, sisingilin kita. Sige po, wala po yung problema. Ganito. Ganito, sir, sandali, on the air tayo. Ako magbabayad, sisigilin kita. Ganun ba ang gusto mo? Hindi po. Kasi And I will go there natin personally to look you in the eye, and then in front of this person, ibibigay ko sa kanya yung 40,000, and then you will sign that agreement that you owe me. And then, yung kanyang 40,000, ibabayad natin sa SSS. In that way, wala po kayong kaso, sir, na 6 years, kasi may Pag-ibig pa, may PhilHealth pa. Isa. So, makakalibre ka sa isang imprisonment na 6 years. So, dalawa pa po ngayon, sir. Pag si Bitag po kasi nagtrabaho dito, sir, di namin kayo sasantuhin. If I were you, cooperate or else, you will have a case. So, para sa amin po, sir, we stand by yung mga simpleng taong walang kalaban-laban. Wala po silang kapera-pera. Talagang gusto lamang maangat ang kanilang estado ng pamumuhay sa lipunan na sila'y nagsusumikap. Tulungan po natin, sir. Engineer po kayo, sir. Sige po. So, kailan niyo po ibabalik sa akin yung pera, ako na magbabayad sa kanya? Sa harapan mo, sir, babayaran ko siya. Muna po ako sa SS. Kung Okay, no, sir. Ako'y Para po- pupunta sa harapan mo, dadalhin ko siya. Harapan, sir, bibilangin ko yung 40,000. Ikaw ngayon may utang sa akin. O gusto mo, pagpunta namin, ibigay mo sa kanyang 40,000. And then, sasamahan na sa SSS para medyo maayos mo na lang sa SSS. May isang kaso ka pa. May dalawa ka pa ngayon. So ngayon, sir, para sa akin, pagagaanin ko lang, sir, makakatulong po kami sa inyo. Baka kasi nakalimutan nyo lang. So may karapatan po tayong ayusin yung kamalian po natin. Pero dito, sir, hindi kita palalagpasin. You better give him the 40,000 ibinayad po sa inyo. Sige sir, sige po. Siguraduhin niyo po, sir, kasi nasa ere po tayo, sir. Wala po problema, hindi naman... Well, sir, kung wala pong problema, magiging problema po yan. Pag hindi nyo, kasi ako magbabayad, sisiguraduhin ko, Sige sir. po, sige po. Sa harapan mo, kung yan ang pera nandyan pa, itinabi mo na, isauli mo sa kanya. Pag hindi, sa harapan mo, ako magbabayad sa kanya, ikaw na ngayon may utang sa akin, you don't want it.
Sige po, sige po. You're not gonna Sige like po. it. At akin So po ngayon pa lang, maalam. sir, ano? Malinaw na, ano? Okay, nakikita Sige mo. po. Okay, sandali lang, ano, sir? Really, ano masasabi mo? Kausapin mo. Pinababayaan ka niya. Engineer. Kausapin mo. Matagal mo na akong ginigipit eh. Ginigipit ka? Dahil dito sa ano ko, Bakit ka ginigipit? Anong panggigipit? dito po sa pera, tsaka yung apply ko po. Okay. Hindi pa binasa uli sa engineer, ganito na. Gusto mo ba magsalita? Kasi baka pag nagsalita ako, magagalit ako eh. Gusto mo ako magalit? Yan, Sige lang, salita ka. Sige, galitin mo ako. Sige. ano lang po. Sige lang, sige, okay lang. Salita ka lang, ilabas mo yung Engineer, sinabi kung mo. hindi mo kayang ihulog sa SSS, balik mo na lang pera ko. Alam mo naman yan noon na inutang ko Okay. yung pera na yan para patubuan. Relly, makinig ka, Relly. Sa pool naman umpisa engineer, nakikinig din ako, ibabalik ko yung pera sa'yo. Relly, Kasi- engineer, habang kinakausap mo si Relly, nakikinig ako, Sige po, sige po. Sadyanan Sa mo tabi po. ako ni Relly, Katabi ako Sige ni po. Relly. Relly, yung inabot mo sa akin ng pera, in fact, hindi ko nga alam yun eh. Bigla na lang ako, pagbaba ko sa kanya, tinigyan mo ako ng pera, sabihin mo, sinabi mo sa SS, at dahil ihuhulog, dahil nga nung mga late mo. Yung mga late mo, nagaling doon sa dati mong employer. Kasi, ang gusto mo kasi, ikaw, lumapit sa akin, nagsabi ka sa akin na, ang gusto mo ay, sir, baka pwedeng gawin yung 3 taon ng experience ko. Pero, Relly, kita mo naman, ilang buwan ka lang sa akin noon, halos mag-iisang taon, pa-absent na. Pero sabi ko, para lang maka-abroad ka, Relly. Sige, gagawin ko ng paraan. Sige, Relly, gagawin ko ng paraan. Kaya ako Aabutin nakarating ko. dito sa Bitag. Bibigyan kita ng certification. Bibigyan kita ng certification dahil kasi abroad naman yan, para advancement sa'yo, para makatulong sa'yo, walang problema, tutulungan kita. Sige, try ko sa opisina. Ngayon, nung ipapasok namin sa SS ikaw, may problema sa SS. Kasi nga, may problema. Yun yung inaayos namin kasi hindi pwede kasi na ipapasok ka doon sa business Wala ko. ka Sandali. Rel, kay engineer, ikaw may problema. Ang kumpanya mo may problema, sabi ng SSS eh. Hindi Gusto po, mo ako i-playback po. namin? May Yes violation po kayo. po, alam ko po yun. Nasunugan po kasi ako. Hindi So, sir, meron po sir, kami kung na- nasunugan man kayo, hindi na po kasalanan ng SSS po yan. Wala po kayong rehistrasyon eh. And that's a violation. Sir, okay ganito po na yun. lang Ayos na po I will namin, not, Rodel. ayoko na maipit po kayo. Simple lang Sige pong po. kahilingan ito. Huwag na po kayo magdahilan. Salamat kung tinulungan niyo siya. Pero pag inabot sa inyong pera, that's trust. Trust is earned. And that's trust is given to you being an employer. Meron kayong Sige po, moral sir. Sige po, authority, mayroon po kayong moral authority and moral ascendancy para sa taong nagtiwala po sa inyo. So therefore, may pananagutan po kayo sa kanya eh. Sige po, sir. Ayusin natin yan. Ayun ang gusto Wala ko marinig. Huwag na Sige po kayo Sige po, sir. Sige, Yes po, sir. gawin niyo po Wala yan, po sir, problema. ha? Gawin niyo Yes, po sir. yan, At or kayo po, else... kausap ko dyan. Kayo po, sir, at po, kausap ko dyan. Oh, Okay well, po. sige, sir. Ayusin. Salamat naman, sir. At alam mo yung Tatak Tulfo, ako po si Bitag. Maraming salamat sige po, alam sir. ko, Asahan alam niyo, po kayo. tatawagan po namin kayo para Sige matapos po. pong At reklamo. kung maayos ko po to, uunahan ko po kayong tawagan para po masabi ko. Gawin nyo na lang po yan at para nang sa ganun po, wala na po tayong kaso-kaso rito, sir. Maraming salamat po, sir. Ha? Sige Thank po, you. sige po. Salamat po, salamat po. Ganito. Niniwala ka ba dyan sa kolokoy Hindi niya? ako naniwala, sir. Puro palabas sandali. lang yun. So, ibig mo sabihin, niloloko ako nito? Gusto ako nito subukan? Matagal na akong luloko. Hindi, ikaw. So, ibig mo sabihin, pati ako niloloko nito? Well, pag napatunayan ko, pati ako niloloko nito, habulin ko to. Hindi ako nagbibiro. Bigyan natin ng pagkakataon kasi baka magising. Lahat naman ng magkakamali, may pagkataon na magbago. Ayoko lang nagkamali na o mali na at hindi pa inaayos yung pagkakamali, nakikipagsubukan, cooperate or else evaporate. As in, condensed milk. Evaporada pala yun. Raul, hindi ba? Champurado, condensed milk. Tapos may dilis ka pa. Kakagutom, ano? Ano ba nasabi ko? Cooperate or else condensed milk. Okay, usap tayo sa baba. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong. May tatak. Tatak Tulfo, ako po si Ben Tulfo. Yung nakasalamin, yung si Bitag. Ito po yung hashtag, ipabitag mo. Susunod, 3 guro nilinlang ng kapwa guro ginawang garantor sa sarili niyang utang. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo.
Tatlong mga gurong nagrereklamo po at narareklamo kapwa guro. Ang loan form na pinirmahan sa kanila, pinapermahan, ipinagamit daw sa iba. Ito yung problema. Ang mga nangutang, hindi na nagbabayad, kaya mga guro ang hinahabol ng inutangan. Parang lumalabas, garantor sila. Mario Josep, detalye ng Kalansumbong, panoorin. Gusto lang po namin sana ilapit kay Sir Ben Tulfo yung problema po namin na yung ipapasala po sa amin yung na loan ng aming kasamahan namin dati sa eskwelahan. Kasi po, puro po siya promises po. Pero sa ilang taon po yon, 6 na taon, mahigit po 10 pa yung mga promises na wala po siyang natupad. Hindi namin alam na ito pala ay gagamitin ng ibang tao na hindi naman namin alam na siya pala ay uutang ng ganung kalaking halaga. Ang gusto lang po namin sana is mahabol namin siya kasi nakailang promises na po siya. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Medyo komplikado ng konti, pero pasimplihin natin. Kasama natin yung live ang nagrereklamo mga teacher, si Mary Beth Evangelista. Sino si Mary Beth? Yes, sir. And then si Lloyd de Guzman. Ako po. And then si Maria Bambi Navarro. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din po. Okay, ako'y nagtataka, bakit kayo hinahabol? Kayo ba'y nag-garantor? Ano ba tong blank form na pinarmahan ninyo na parang kayo ba'y gumanap na parang co-signer, co-maker? Ganun ang dating? Opo, sir. Okay, sige, bigyan natin sa... Okay, sige. Yung form po na yan, si Gina Dadobo ang nagpa-sign po sa amin. So Okay. dahil co-teacher, ang tiwala po namin nandoon. Okay. Pirma lang po kami, pirma. So hindi namin alam na pinahiram niya sa isang kaibigan niya na co-teacher din po namin. Okay. Nalaman na lang namin na kapag-loan na itong isang teacher na si Casey Lynn Miranda. So medyo malaki po ang na-loan, kaya pagkatapos niya po mag-loan, pumunta po siya ng China. So sabi niya, nangako po siya doon sa Manila teacher na magbabayad siya kapag nagsahod na siya doon. So ang naibayad lang po niya simula nung 2018 is 13,000. So wala na po siya naihulog. Manila teacher yan. Is that an association or ano ba yan? Yes po. Manila Teachers Incorporated. Incorporation. Yes Okay. po. So it's like an association where may mga funds kayo para for teacher na pwedeng mangutang. Yes po, may savings din May po savings, kami. okay. Opo. So savings yan for the teacher. See, the problem, ang isa doon sa guro na, na decided na gusto niya mangutang and then you'll be a co-maker or guarantor. Parang gano'n. So, hindi kayo nagkatubili kasi co-teacher niyo. And of course, kasama niyo, nangyayari, nagtiwala naman kayo. Okay, there's nothing wrong with that. Kung minsan kasi may bulilyaso nangyari. Pero itong co-teacher na nagpa-perma ng blank form na parang lalabas, sinabi niya ba siya mangungutang? Parang sinabi niya siya mangungutang? Opo, siya po. Alright. And that's the reason why parang kayo yung co-maker, kayo yung co-signer, kayo yung guarantor. And then nalaman ninyo, siya pala, ipinautang niya sa iba yung nakuha niya. A year after po. A year after. Doon na-discover na lang po namin. May nagsabi po Okay. sa amin. So, sinong magbabayad? Itong si Gina? Ito ba? Yung mismo pong nang hiram, So, ang hinahabol po hindi namin. hindi siya. Yung hinahabol po namin. Kasi siya po Sinong yung- hinahabol niyo? Si Ma'am Casey po. So hindi ito, si Casey. Okay. Siya yung hinahabol niyo. Teacher din. Opo. Pero ang nagpaperma sa inyo ng blank form, si Gina. Opo. Which is co-teacher niyo rin. Opo. And close friend pa namin. Close friend niyo. I don't really feel comfortable dahil if you guys can fix it amongst yourself. Ayoko kasing sabihin, kung itong si Tulfo, kung hindi na masok to, baka kasi pwedeng sabihin ni Gina or si Casey, kung hindi nang himasok tong si Tulfo, adelantado tong Tulfo na tong Ben Tulfo na to, maayos sana. Hindi kaya posibleng pwede pa itong mapag-ayos, pwedeng maayos na to amongst yourself. Kasi sometimes we're being accused na
Yan kasi nang himasok pa, kaya nahirapan na mag-aayos. Do you think there's any chance na pwedeng makausap ng maayos si G naman or si Casey na wala ng pag-asa? Mula nang nalaman po namin, 5 years po kaming 5 years? nakipag-usap. 5 years? 2018. Pero 2018 yung una niyang loan, sumunod, ano ba una? 2017. 2018 yung sumunod niyang loan. Tapos nung nag-abroad na po siya, saka lang po namin nalaman na kami palang mga co-maker nung umalis siya. Siyempre na... Okay. So, kumalat ka na po. 2017, okay naman yung loan niya? Nung nag-first loan siya ng 2017? Wala naman pong sa dalawang loan po yun, 13,000 lang pong Oh, so 2018 nag-loan siya? Ulit po. So, 2017 may nakuha siya? Opo. Sino mga co-maker niya ng 2017? Ako po. Ikaw? Ako rin po. Oh, so therefore nabuo na yung tiwala kasi nung first loan niya nabayaran. And I think Hindi pa, yung 2017 din nabayaran. hindi pa rin po. Tsaka hindi pa rin po kami aware na kami po yung co-makers. Co-maker. Ay, yung guarantors po. Kayo yung guarantor. Hindi po kami. But hindi naman siguro kayo gagarantor kung sino ba yung isa. Gina, si Casey kasi yung parang base doon sa sinasabi nyo sa amin, si Casey, si Teacher Casey, ang yung pumunta siya ang pumunta ng China. Siya yung, hindi nyo alam, siya ay nangutang, pero ang nag-guarantor sa kanya, parang ang nag-facilitate, si, ano tong isa? Sino tong isa? Si Gina. Si Gina. Kasi si Gina. Yan si Gina ang nag-facilitate. Na hindi sinabi ni Gina, oy, mga co-teacher, sabihin, oy, pwede ba tulungan natin hindi niya ba sinabi, pwede tulungan natin si Casey? Hindi po. Sa akin po, sir, ang pagkakasabi niya po, Mare, papirma naman, maglo-loan lang ako kasi 5,000 lang naman yan. Okay. Parang lumalabas, dahil co-teacher niyo, wala namang problema, close kayo. Wala nang maraming sige, papirma na lang. Okay, dahil I will guarantee for you. Okay, so nakautang naman. Pero hindi para sa kanya. Inutang niya para doon kay Casey. Okay. Hindi kaya gumawa na siya ng kabutihan para kay Casey out of compassion, out of pity, out of support na siguro there must be something na nakikita niya yung mga challenges or ano man yung hamon sa buhay nitong si Casey. Not in defense, na she's dying to do something better na hindi niya inasahan na ganito ang mangyayari, thinking na mababayaran niya. Kasi kung kayong pinaperma ni Gina has to stand up and kung ano yung bulilyaso ng kanyang tinulungan, siya ngayon sa kanya pasanin to. Dapat. Hindi ba po pwedeng si Gina ang magbayad nito? Kasi she made you believe. I mean, kung usapan kaibigan, ako kasi mga professional kayo eh. And I've always have high respect sa mga guro eh. Because they're second parents to me. May teacher din kasi ako ng mga tiyahin eh. So, hindi kaya bakang hindi lang malinaw kay Gina that Gina could be the key na sabihin, kung sakaling si Gina can call si Casey sa China, sabihin, bayaran mo naman ng utang, mapit. Di kaya baka, nag-usap ba kayo ni Gina? Opo, sir. Ano sabi ni Gina? Sinasabihan naman daw niya, kaya lang talaga daw ang hirap din kausap daw ni Casey. So, hindi niya alam na ganun si Casey or nakakalimot. So, parang kayo ngayon naiipit. Alam ba ni Gina to? Opo, sir. So, wala ba siyang ginagawa? Kasi parang may mali. Parang kawawa kayong tatlo. I mean, you were just doing a favor and all of a sudden, out of goodness in your heart, kayo pa ngayon ang medyo nalagay sa alanganin. Sakit noon. Yes. Pero dapat si Gina should help. Siya yung talagang, para siya yung guarantor eh. Siya yung, yes. Yes, ma'am. After po namin nalaman na yung form pinagamit kay Casey Lynn, nag-react po ako na hindi maganda. Lumapit po ako sa principal, nagsumbong po ako na ganitong ginawa. Pero nakautang na? Nakautang na po. Nung na-release na yung pera? Yes po. Tapos, agharap po kami sa grievance committee namin sa school. Tapos, kaharap po si Gina, umiyak siya ng umiyak. At sinabi po niya na tutulong siya magbayad kay Casey Lynn. Kung sakali. Pero wala po. Nakita to ng grievance?
Yes po. Nakita to ng principal. Ang principal po hindi, yung grievance Yung committee lang grievance. namin. But doon sa grievance, don't you think na pag nakita na nandito kayo, baka naman magalit sa atin? Magalit sa inyo, magalit sa akin? Di kaya. Kasi ako gusto ko makatulong, but there has to be a way na ma-solve to na ganitong klaseng. I mean, magkano lang ba yan ang utang dito? Malaki ba? 600 plus, parang gano'n. Thousand? Wala pa pong penalty. 600,000? Wala pang penalty, sir. Laki ah. Sige, sa linya ng telepono, Chairman ng Grievance Committee ng Highway Hills Integrated School, si Marvita Labide. Ma'am Marvita, magandang umaga po sa iyo, ma'am. Magandang umaga po, sir. Okay, ma'am. Salamat po sa pagtanggap ng tawag po namin sa iyo. Ano? Naka-live po tayo, ma'am, sa IBC TV 13. Ganon din, ma'am, sa CLTV 36. Nandito po yung mga kasamahan ninyo, ma'am, mga guro na kilala niyo po sila. Gusto lang po nila ma-solve yung problema na isang co-teacher din na medyo nakalimot ata sa responsibilidad. Sila naman nagmagandang loob, inilapit din ang kapwa co-teacher. Kaya napilitan po silang tulungan. Ngayon, sila po'y nalalagay sa alanganin, ma'am. I don't know kung ito'y nakaabot po sa inyo. Ano pong balak ninyong gawin dito, ma'am? Ako, I don't feel comfortable, but let me try the best I can in a conciliatory way without having to, siguro, ma'am, parang masira ang mga samahan ninyo dyan. What do you think, ma'am? Sir, pasensya na po ha, kasi nung time na po yan na nagpag-grievance po sila. Yes, ma'am. Actually po, hindi po, in-inform po ako ni Ma'am Beth. Bigyan ko lang po kayo ng history kung paano po nangyari. In-inform po ako po ni Ma'am Evangelista na may nangyari nga na ganun. So, nagbigay po kami ng invitation din po kay Ma'am Gina upang magharap-harap nga po sila, upang maayos po yung kaso na yan. Yes, ma'am. Nagkataon po ngayon, sir, na nung nagharap-harap po, hindi po kami kompleto. Ako pa lang ang nandun at bumaba na si Ma'am Gina. Ang sabi ni Ma'am Gina, sorry, Mare. Sabi niya, ako na lang po ang bahala na maniningil kay Ma'am Casey. Okay. O tapos, nag-iyakan na sila, sir. Nagyakapan si Ma'am Gina, tsaka si Ma'am Bambi. So, iyak na iyak, naging emotional na sila. So, nakahang, sir, wala pong solusyon na nangyari nung paghaharap ng araw na yon. Okay. So, naghintay po ako na baka siguro dahil emotional pa sila, hindi nag-postro ito. So, naghintay ako kung meron ulit invitation. Wala na po, sir, kasi nga, siguro ang pinanghawakan na lang nila ay yung binitawang salita po ni Ma'am Gina sa kanila kasi nga magkumare, magkaibigan. Okay. Kaya po hanggang sa, na po, sir, wala na pong closure. Basta parang yun na lang po. Tapos, sir, nagulat na lang po ako na ganito na po, nasabitan na po. Okay. Ma'am, salamat, ma'am. Ako naman, ma'am, if you notice, a little bit uncomfortable, and I want everything settled amongst yourself without the interference of people from the outside. Kami po nilapitan lamang, and then courteously or respectfully, I'd like to settle this because everybody is a professional. Baka Yes, hindi sir. lang po nagkaintindihan. I do not want to intrude on something which I'm not a member or part of, but the best of the ability, manggagawin ko po, kaya po kami tumawag sa inyo. So lumalabas po, ma'am, parang open-ended po tong grievance nila. Wala pang closure. Is that what you're saying? Yes po, sir. Kasi Okay. parang yung sobrang tiwala nila kasi nga Yes. po, kumare, magkaibigan. And to think, sir, that was 2018 pa po kasi Okay. So, ang tagal ng panahon. So, parang siguro, wala na. Siguro okay na sila. Okay. Parang, yun na rin po. At saka, ngayon, sir, hindi na po ako yung committee chair din ng grievance. Alright, Natapos na okay. po yung term ko po. Okay. Ma'am, salamat sa iyong pagpapaliwanag. Nakikinig po kasi yung kasamahan po natin. What do you think? Parang open-ended na parang siguro ang tingin din nitong dating sa grievance committee. Ano siya? Thinking because of such a long time, 2018, 19, 20, na parang napabayaan ang kuminsan sa ibang bansa, pag ganitong klaseng cases, parang there's a loss of interest, a lot of things that happen, na wala ng interest, na posible na ayos na, or may mga backdoor channeling, may form negotiation without having to talk about it anymore kasi pwedeng pag-uusapan. Ano sa palagay niyong dapat gawin dito? Ma'am, nandyan pa po ba kayo?
Yes po, sir. Ano sa palagay niyo, ma'am? O ano pong proposal po ninyo na ma-solve po yung problem without having to go on and i-ere pa to na parang total, mga teachers naman po kayo, ma'am. Is there any way na pwedeng maayos na lang to without the interference and quietly amongst yourselves? Is there any way na pwede pong tulungan, ma'am, na tulungan na lang natin, magtulungan na lang po, ma'am? Ako po Sige, yung magiging sir. daan na lang instead of... Po, sir, ano po, kasi wala po, actually po, sir, si Ma'am Gina, wala po akong contact sa kanya. Never po kami pong nag-chat, pati si Ma'am Casey. Sila lang po kasi, sir, ang merong contact sa kanila. Mas mainam siguro, sir, na mag-usap-usap na lang sila, pag-usapan nila ang mga bagay-bagay para matapos na po rin ang lahat-lahat. Anyway Okay. po, masyado nang matagal, para bago masira po yung pagkakaibigan po nila, sir. Okay. Sila na lang po yung mag-uusap. Okay. Kaya ako po ginawa po ito, ma'am, para it's a lot easier na kung there has to be a solution to this. Kasi eventually, nakikita ko rin po yung sentimiento ng tatlong teacher po natin. Matik po silang mananagot eh. Because they're now legally responsible or legally accountable doon po sa ginawa po nilang pagtulong na hindi naman sinabi nitong si Gina, and yung pala si Gina ipapasa doon kay Casey. Medyo napahaba ng konti, ma'am eh. Do you think, ma'am, na meron pa kayong kapangyarihan na siguro call whoever's the present chairman na para medyo kasi ang ano ko lang dito, ma'am, sila po bang mananagot itong tatlong teacher na to sa mga utang po na nag-incur, tsaka plus interest, surcharges, at tsaka lahat po yan, sila pong mananagot ngayon? Itong tatlong, kasama po natin dito? Nakapirma kasi sila, sir, sa... Yes, ma'am, totoo po yun eh. Alam po natin talaga ang legal obligation ng guarantor or responsible party as a guarantor, ay co-signer, nakapirma nga. Pero dito, ma'am, why make them responsible kung amongst yourself, instead of legally forcing them, gawa na lang po ng sinasabing samahan ng Malala Teachers Savings Incorporated na come up with some kind of solution. Siguro, sir, pwede po silang makiusap ulit sa lalapit sa kasi sir, hindi na po ako ngayon ang chairman ng grievance. Sila na po kasi yung last po, sir, na nahawakan ko. Actually, alam po nila po yan. Hindi na po kasi ako na Okay. Hindi ba pwede? Yes, ma'am. Hindi ba pwede ma-explore, ma'am, na parang may consideration given yung legal, kung may legal man ang Teachers Savings Incorporated, na parang it just might be na parang magbigay lahat ng panahon, lahat ng ways na para mabayaran to na hindi naman kayo nagigipit. Meron bang ganong klaseng situations na win-win solution? Na parang yung nangutang unti-unti niya na maintindihan na malaki itong ginawa niyang kaperwisyo sa inyo. Sir, siguro mga 5 years na rin po kami, 6 years kami nag-message kay Casey, pero pinaiikot-ikot niya lang po kami. Sabi niya po nagbayad siya, so pupunta po kami sa Manila Teacher to confirm, pero wala po. Ito, nakausap ng bitag ang inarereklamong guro na si Casey Lynn Miranda. Ayon sa kanya, abogado na lang niyang sasagot sa bitag dahil wala siyang signal cellphone sa bundok kung saan siya nagtuturo. Makailang beses na hiningi ng bitag ang pangalan number ng abogado, subalit hanggang sa ngayon, wala pa rin binibigay si Casey Lynn Miranda. Casey, Lynn, okay na okay yung filter ng fest natin Ang puti-puti mo, pero wag naman ganun, sobra naman. Pati kami tumutulong dito, pati kami pinabilog mo. It's not good. You know, you're a teacher. Kung nagtuturo ka pa, anong moral and social responsibility sa mga estudyante, you're not being responsible sa ginagawa mo. I mean, I'm not trying to lecture you, but apparently, that's exactly what you're giving us, a runaround. That's not good. Yung utang mo dapat bayaran. It cannot be forgotten and forgiven without you doing anything but excuses. Don't be a loser.
That's what loser is all about. Giving excuses and all the reasons in the world na binibigay mo. Pero para sa akin, ako'y nananawagan sa iyo. Tawagan nga to kasi kuminsan, yan ang sinasabi niya sa amin, nagpapakita siya rito. Kapag hindi, siguro ganito lang, bago tayo. Ipakita nga, ito ba talaga si Casey? Ito yung reklamo ninyo sa kanya, mali na, alam niya na. Sige, isa-isa kayo manawagan para medyo siguro matauhan siya na hindi na to biro. Lumapit na kayo sa amin Ako kasi I'd like to contain it doon lang sa inyong samahan. Okay? If at all possible. Pero apparently, it seems na tagal ng panahon. Ang dami ng kung sino-sino ng opisyalis na nagbago. 5 years na kayo, tinutugi siya. Talagang wala siyang interest magbayad Kinakailangan siguro ng collector dito. Sige, isa-isa kayo, kausapin niyo siya. Ilabas niyo nung munang mukha ko rito. Total, kakilala niyo siya. Make your, sige, panawagan na lang. Baka sakaling yung kanya mga kaibigan, kung sino man yung kanya mga magsabi sa kanya, ayusin na lang to kasi hindi maganda. Siguro, isa sa inyo. Sige, pamana. Sige. Kay Celine, ilang taon na simula nung nag-loan ka, wala ka masyado narinig sa amin. Pero ngayon, nakikiusap kami, lalo na ako, retirable na ako. Sana naman maghulog ka sa Manila Teacher. Hindi naman nila kailangan na bayaran mo ng buo. Pero kung naghulog ka simula nung nag-abroad ka, siguro ngayon patapos ka na. Pakiusap naman, maawa ka naman sa amin. Maliit lang ang aming net ngayon. Ma'am Kaysilin, simula pa nung umpisa, nakiusap kami ng maayos sa'yo. Inayos namin ang pakikipag-usap namin sa'yo para sabihin mo sa amin ngayon na ginigipit ka namin. Hindi ka namin, ma'am, ginigipit. Magaganda ang mga salitang lumabas sa amin kahit tingnan mo sa ating conversation. So, sana ngayon, dahil lumapit na nga kami kay Sir Ben, matauhan ka naman at nagbagbayad ka naman kasi yung ibabayad namin sa'yo, ipapakain muna namin sa pamilya namin, syempre. Kaya parang awa mo na, pinagtatrabahoan din namin yung ibabayad namin dapat sa utang mo. Kaya sana naman makinig ka at saka kung ano man yung ipapromise mo sa amin, gawin mo naman sana. Kung ano man yung inaano mo na abogado, yung ibabayad mo sa abogado mo, ibayad mo na lang sa utang mo. Salamat po. Ma'am Casey, sa ilang taon na pakikipag-usap ko sa iyo, pinagbibigyan lang kita. Sabi ko, ano pa bang ikakatwiran mo, ma'am? Nasa bundok ka, napilayang ka, may bulutong ka. Ang dali na naman maghulog ng pera, di ba po, sa panahon ngayon. Sana naman po pa rin yun na pag nag-promise po kayo dito sa mismo kay Sir Ben Tulfo. Alam niyo, tinitingnan ko kayo, you're showing, and nakikita ko yung class act ninyo. Ano kayo nandun yung class sa inyo Hindi ko nakikita yung typical na teacher. Sa tonality, sa boses ninyo, sa facial expression ninyo, nakikiusap pa kayo. Kayo na nga binalahura dito. I see professional teachers in you. Really. Kahanga-hanga para dun sa mga estudyanteng tinuturuan ninyo. That's a good, walang bad student, only bad teacher. So ako naniniwala doon. Even the way you talk, wala ako nakikitang galit. Still talking and appealing. Saan nyo kinukuha yung ganong klase? Kasi sa ibang tao, madaling magalit Pero sa inyo, nandoon pa rin. Parang binibigyan nyo ng respeto at dangal yung profesyon na huwag masira. Na dahil lamang sa isang medyo hindi marunong ng responsibilidad, baka madamay pa. So, pinaprotektahan nyo yung profession ng larangan. Okay? Sige, this is what we're gonna do. Nandyan pa ba? Marvita, nandyan ka pa ba? Ma'am Marvita? Yes, sir. Nakikita mo kung paano makiusap yung mga kasamahan natin dito. Kasamahan ninyo, Wala akong nakitang galit. There's a class act dun sa kanila. There's class, medyo class yung kanilang, yung kalang inaasal, yung decorum nila, behavior, and the way as a professional teacher nandoon, professional, even the way they articulate. Although masakit na, pero appealing pa rin sila, conciliatory tone pa rin yung ginagamit nila.
I really, humahanga ako rito sa mga tatlong guro na to. Kaya para sa akin, if there's any way that you can do even wala na po kayo, is there any way na pwedeng tulungan na lang sila on that aspect na medyo maging magaan sa kanila? Kasi magre-retire ng isa sa kanila, mahihirapan. Syempre, alam mo naman yung pera na yun. Kailangan din nila, doon sa kinakausap nila, mukhang matigas talaga. I mean, judging from what they're saying, 5 years na 60 months past na siguro dito. Grabe yung dapat bayad na to. Ayaw lang talaga. So, gawan mo siguro, ma'am, ng kahit wala na po kayo, but there's a way that you can talk to those people out there. Kilala po siguro ka, naging chairman naman kayo ng grievance committee. So, Sige, pwede, sir. siguro, ma'am, the best effort na lang, ha? Sige po, sir. Kukunin ko po yung account ni Ma'am Gina sa kanila, sa Messenger. Yes, ma'am? At saka si Ma'am Casey po. Okay. Gagawin ko po yung makakaya ko, sir, na i-convince po silang dalawa na magtulungan sila pong dalawa upang maayos po tong problema nila po. Okay, hindi naman Yun po. lang po. Tama, Salamat sir. po. Thank you, ma'am. Thank you. Sa inyo naman, ganito, hinay-hinay po tayo. Huwag tayo padalos-dalos kasi baka lahat naman ng bagay, although, madaling magsalita para sa akin, pero siguro kung ako nang sa lugar ninyo, ewan ko. Lalabas yung totoong ugali ko eh. Pero dahil teacher kayo, guru kayo, marunong, yun din yung turo. Nakikita ko sa asal ninyo. Let's see. Tingnan muna natin. Subukan natin. Kasi lahat na sinasabi itong si Casey, ang daming dahilan eh. Si Bundok, abogado, tinatanong namin kung sinong abogado, wala namang bibigay. Ayaw lang talaga. Ayaw lang talaga. Hindi kaya baka talagang walang-wala to? Kaya lang, walang-wala to. Ibig niyo sabihin, carry me, carry me. Bitbitin niyo ako, bitbitin niyo ako. Hindi kaya? Mayroon May mga, parang sa mga Facebook, sa page ng Facebook na po, mayroon po naman siyang source of income kung tutuusin. Kasi mayroon po siyang tutorial agency. At saka sabi nga po niya, Baka doon ang galing yung nakakuha siya ng... Ayun. Tapos mayroon po siyang pinopost na nabili daw po niyang sasakyan. Huh? So kami po, wala kaming pakialam doon. Gusto lang Basta po bayaran sana lang. bayaran niya para hindi po kami ang magbabayad sa utang niya po. Okay, sige. Sige, ako na rin makikiusap sa'yo, Casey. Makita si Casey. Casey, lakihan ang picture. Wag na ako ilagay. Casey, ako rin marunong makiusap, pero kaya lang, pag ikay napabitag na, #ibabitag mo, hindi maganda. We will give you a certain time to put your act together. You're not gonna like what I'm gonna do to you. May reklamo eh. Baka kasi pag trinabaho ka namin, ayaw naman naming umiyak ka. At para kang inape. Pag-isip-isipan mo, baka nagkamali ka lang, baka hindi pa nagsisink in sa'yo, si bitag na to, pinabitag ka. If I were you, umpisahan mo ng pagbabago, umayos ka. We'll give you a little more time to think about it. Hanggang dito lang muna tayo. Subukan natin dito, ha? Ay, nakialam na ako. I'd still be class kasi nahihiya naman ako. Class kayo, tapos magawing barubal ako. Hindi ko naman siya pwedeng tratuhin na parang mga dorobo, na tulad ng ibang mga dorobo rito kasi teacher. Nandun pa rin yung respeto ko sa larangan. Ha? Maraming salamat. Usap tayo pagkatapos ito, ha? Maraming salamat, Okay, sir. sige. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong may tatak bitag, tatak Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Masandali lang, pwede ba tayo mag-usap ng mahinahon? Kapag ka ikaw, gumagawa ka ng peking resibo sa serbisyo nila, peke ka. Ituro nyo kung sino mga bastos at mga nagbabanta ng gigipit na mga online lending app collectors. Dapat masampulan at mahulog sa bitag ang mga abusadong yan. Respetuhin mo siya, amo mo siya eh. Oy, dito mo bilangin sa harapan ng abogado. Ang kakapal na mukha nyo, ang amo ninyo, binabayaran yung 5,000. So kami sa bitag, hindi kami nakukuha sa drama. Hindi na po pwede yung bolahan, hindi na po pwede yung pangako-pangako. Tapatin mo na lang, huwag mo nang paasahin, huwag mo lokohin. Scammer. Dorobo.
walang kawala. Hulog sa bitag. Sasabi po rito, wala pong plastikan dito. Hindi po kami bastos. Marunong lang kami mainip. Kasi pagdating po sa hashtag ipawitag mo, mahalaga po yung oras sa solusyon. Pag puro sumbong, habang kwentuhan, lalo na dun sa resource person, sasayang Kaya nga po nagpupunta sa hashtag ipawitag mo para sa solusyon. Kapag hindi nabigyan ng solusyon, tinatrabaho po yan. Ngayon, para doon po sa nagbibigay ng komento, style makes a difference, and a style makes a journalist, a style makes a host, and a style makes me who I am. Like it or you don't, that's the way it is. Ginawa ko po yung dapat gawin. Lagi doon sa nagre-reklamo, tulad po kanina. Kakaawa po yung tao. Binigay mo yung 40,000 sa liking salita. Gusto ko lang pong isauli. At yung mga tinatawagan, simple lang sabihin, ito yung mali, ito yung mali, ito yung mali, dapat ayusin to. Pero kapag inulit-ulit, naghahaba yung paliwanag, sino ba tong isang, ano ba pangalan ito? Bigyan mo yung pangalan nito. Ano na? Kambal Sobremonte, makinig ka. Mas gusto mo pa atang makita nanghihirap yung nangutang ng 40,000. Para bang ako yung binibigyan mo ng atensyon, hindi yung pobreng nangangailangan. Ganun lang kasimple. Sa susunod, huwag na kayo mainis. Pag medyo hindi nyo type, wala pong pilitan, dahil ang hashtag ipabitag mo, tulong lang po kami, may tatak. Ang tatak na maaring hindi po pabor sa inyo. Well, eto po, nagwawakas ang ating nag-iisang pambansang sumbungan. And abangan ho bukas. Higit sa sumbungan, imbestigahan. Kami po ay nagbibigyan ng solusyon at aksyon. Dahil ang pambansang sumbungan, may tatak yung serbisyo at tulong. Tatak bitag, tatak Tulfo, Opus Ben Tulfo. Ito po yung hashtag ipabitag mo.